Maayong gabi kanatong tanan mga kapaglaom. Lain na sabi nga hugna sa ato ang pagtuon sa ato leksyon ini nga semana. Kauban nato karon ang atong usa ka pinalangga nga Vice President for NDRIAL Pastor Pamunag. Apa sa dili pa kita musugod mga kapaglaom, ako ang si Pastor Pamunag sa pagampo. Ginoo nining takna sa kagabion kami nagasampit sa imong ngalan kay ikaw man ang manggialamon ug ikaw man ang nakahibalo na sayod sa tanan ug karon samtang among batbaton ang imong mga pulong labi na gyud sa leksyon ini nga semana ikaw magauban panalangin sa matag usa kanamo labi na sa among mga televiewers bisan asang dapita sa ibabaw sa nawong sayuta. Salamat sa imong assurance nga ikaw magauban kining tanan akong gipangayo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. So, mga kapaglaom, atong sugdan ang atong panagtuon. Tungod kay ang atong panahon, medyo nakuhaan kinigamay. Apan, Pastor Pamunag, ato ang leksyon 9, nasumpay kini sa ning labay nga leksyon in the Psalms, part 2 na ni karon. Unya, ang ato ang key text, atong sumulyon kini makita sa Salmo 67:3-4, let the peoples praise you, O God, let all the peoples praise you. O let the nations be glad and sing for joy. For you shall judge the people righteously and govern the nations on earth. So, Pastor Pamunag, ang ato ang leksyon karon is naka-focus aning mga kapitulo sa Salmo, no, mga kapaglaom, sa Salmo 46 nga gipasantop diha nga ang Ginoo mo ato ang ever-present help in trouble, Pastor Pamunag. Yes. Unya naatay paglaom taliwala niining kaguliyang taliwala kay kanang gi-describe sa 46 Pastor Pamunag nga the sea roars, the mountain moves. Pastor Pamunag, yes. Ikaw yan ni Pastor Pamunag. Kanang gitawag na to mga kapaglaom og expression ba. Basta ang Ginoo maoy mupadangat na sa hukom Pastor Jaime. So ang tao kaingon gyud ta nga dili gyud lalim, no? Mao nga kinahanglan gyud mga kapaglaom magtuundas ng leksyon kay maayo ni Pastor Jaime makadugang na to sa pag-andam sa pagbalik kay ug mungulob na ang kining unsa ni ang dagat patay og gyud ang buntod mao na sa Bisaya Pastor Jaime. Yeah. And then ato nakita pod mga kapaglaom Pastor Pamunag nga though gi-describe niya ang mga natural nga mga butang kahimtang like bukid ug dagat sa ato ang pag kinabuhi pod Pastor Pamunag, like for example atong government system usahay tayugon pod ang ato ang pagpangalagad, no? Labi na ato nakita nga kining atong gilantaw nga maabot niya ang pagbalaod sa kining adlaw nga di nata pasimbahon dako kay nang trouble Pastor Pamunag. Kayo no pero ang ato ron malipay ta nga bisag kinsay atong pangulo sa Pilipinas untay kagawasan. Labi na gyud sa simba. Pasalamat ana mga kapaglaom bisan asa tang dapita sa ibabaw sa naong sayuta as long as we have the freedom to express our faith. So, ay na mga kaigsunan and let's do that for the sake of our work, no? Labi na gyud sa pagsangyaw sa maayong balita. Yeah. Onya, mga kapaglaom Pastor Pamunag ato na ko sa atong leksyon nga ang gipasantop dito nga ang atong citizenship manggod dili ninyo ta. Amen. So nindot kay ba ang ato ang dapit nga giandam to sa langit ng dapit pero usahay Pastor Pamunag ang tungod sa kaguliyang sa palibot usahay malimot ba nga dili mo na kini ato ang dapit puyan to naman ito giandam dahi no ng mga kapaglaom. So here sa ato ang padayon sa leksyon sa Martes ug sa Miyerkules kining under his feet Pastor Pamunag nakapunta na kagani mo sa ning Andres fit Pastor Pamunag na makagamayan nga explanation. Ato ning lantaw na atong leksyon mga kapaglaom no. Kini usa ka pag saysay kanato nga si Lucifer Pastor Jaime nga gitawag nato og si Satan. Naani niya pud ning kining panghuna-huna nga ang kalibutan iya pong giangkon. Nga iya the moment si Adam ug si Eve ilang gibaligya ilang kalag ngadto kang Adan. Si Adan Pastor Jaime ug mga kapaglaom murag naa siya ora gikuptan nga dako nga authority kay kung basahon nimo ang Job 1:7 imong makita nga si Satanas siya mo ay nagpasigarbo nga iya ning kalibutan and this world is under his feet kay nag-ingon siya diri
from going to and fro sa dihang gipangutana siya on this earth and from walking back and forth on it. Sa dihang naay dakong tigom sa langit, gipangutana sa Ginoo si Lucifer o niingon ang maong Satanas nga nag-ingon siya nga gabalik-balik ra ko sa yuta og sa langit, meaning he has the dominion over diri sa kalibutan. Mao na nga that time we are under his feet. Pero dili kutob mga igsoon, isay-say ni Pastor Jaime nga ang under his feet dili lang sa dominion sa kaaway nga nailalom ta, kundili adunay dako kayo nga palaabuton labi na gyud naay koneksyon sa atong pagpangalagad karong panahon. Yeah, kay salamat kay Pastor Munag. Mga kapaglaom ato mo nakita nga sa karaang panahon, no? Sa antiquity may gamit dira sa atong lesson, ang kanang foot or under his feet nagrepresent og ownership. So kung imo tanaw ng Genesis 13:17, kanang ingon din nga arise, walk through the length and the breadth of the land. Ang Ginoo nag-instruct kang Abraham, for I will give it to you. Sa ato pa taman sa imong malakaw. Yes, taman sa imong malakaw. Munang bitang square foot kay mao mo na ng diha din sugod kuha o pastor mo na. Labi na gyud nga murag sa engineering Pastor Jaime, no, ora nakaagi man kana. Mao na siya gisukod by foot siya tungod sa biblical kanang concept. So mga kapaglaom, no, mga kaigsunan, kini nga verse nagsaysay ni og murag authority nga gihatag sa Ginoo kang Abraham. As long as grabe yung hayhaya nga asa taman imong maabot, imuha na. Gani naay mga butang Pastor Jaime nga mayong bitataw sa nga taman si imong makita, imuha na, ako ana. Or taman sa itudlo sa kong simod, ako ana. Or taman sa matudlo sa kong kamot. Pero ang biblical account mga kaigsunan gasulti nga nag-ingon ang Ginoo nga bisan asa kutob maabot sa tiil ni Abraham, gihatag na sa Dios diha kaniya. Meaning the authority was given to him. So in background, si Satan po Pastor Jaime nagkuha po siya og angkon mo siya. Angkon po siya giha. Sa diha nga nakasala ang tao, urag iya pong gikuan nga ako iyang gi-assume nga ni ako ni ang kalibutan. Yeah. So here kung ang mo tanawon ang sinulat ni Ellen White, Pastor Pamunag, mga kapaglaom, gitagaan niya o kana bitaw mura o link or sumpay sa pagpasantop kining feet. Yes. Kung mo tanawon sa iyang gisulat din ni Christ descends upon the Mount of Olives, whence after his resurrection he ascended, and where angels repeated the promise of his return. Says the prophet, the Lord my God shall come and all the saints with thee, and his feet shall stand in that day upon the Mount of Olives. And then which is before Jerusalem on the east, and the Mount of Olives shall cleave in the midst thereof, and there shall be a very great valley. Sa ato pa Pastor mo pasanto mga kapaglaom nga sa katapusan mabot ang panahon nga when Christ set his feet in the Mount of Olives, meaning iyan ang giangkon ang dominion nga giangkon sa Satanas karon siya na iyahan ng under his reign kiba. Yes, of course, no? Pastor Jaime. Kay dugang sa Sikaraya nag-ingon diha 14 verse 5, and there shall be a very great valley, and the Lord shall be king over all the earth. Yes. In that day shall there be one Lord, and his name one. So dito sa New Jerusalem mga kaigsunan, with a dazzling splendor ato makita unya ang langit ipakanaog o ipakanaog ngadto sa giulay nga kalibutan, giputli nga kalibutan, gilimpyuhan nga kalibutan, o si Kristo makig-uba na siya makatauhan uban sa mga malulunda diha sa sulod sa balaan nga syudad. The Great Controversy, page 662. Yes. So, ninunod kayo makapaglaob, no? Pero Pastor Pamunag, muralag ato na side track gamay, although wala na sa lesson, kanang bitong, kanang under his feet, bitaw Pastor Pamunag, kanang night time mga term, usahay nga, kung ang tao mamatay 6 feet below the ground, iya naman tong place dito, kanang bitong iya tong dominion dito ba, katong 6 feet below the ground, Pastor Pamunag. So, ato ito makita, Pastor Pamunag nga. Pastilan. Now, mga kapaglaom, ang atong lesson na, sumpay kini sa ato ang unang leksyon, Salmo. Pastor Pamunag, na-mention na ito sa naging simana nga, lisod kayo, usay ba i-link bitaw ang prophetic o ang poetic ng pagkasulat. Yes. Pero ang nakalindot sa Salmo kay, at least nihatag siya og description nga masabtan nato ang nakakitabo aning revelation, Pastor Pamunag. And above all, Pastor Jaime, mga kaigsuunan, no, nalipay ta sa Book of Psalms,
kay naghatag na to ning paglaom, Pastor Kaimi. Yes. Although in the preceding mga Bible diha sa Biblia nga naghisgot about judgment, no? Pero diha sa Book of Psalm, mabasa na to diha, moabot ang issue sa judgment, Pastor Kaimi, sa katong giingon nimo nga bisag although poetic siya pero nag-mention siya about kining judgment or issues sa judgment, pero ang nakanindot mga kapaglaom mao nga kining Book of Psalms naghatag nato og kining hope, paglaom mga kaigsuunan. Mutan-aw ta sa paglaom nga one day God will restore His ownership din His kalibutan og siya na ang magdumin. Meaning, wala na'y sala, Pastor Kaimi. Wala na. Meaning, wala na'y mga dautan. Meaning, wala na'y mga kamatayon. Wala na gyud tanan. Kay kung naa sa Jesus, kining tanan dili ni makita diha siyang atubangan. Wala ni bisan ang kamatayon kay bisan sa una. Kita na to nga naa si Kristo, gibuhi niya mga patay bisan nilapas na gani upat ka tulo ka adlaw, no? Ang uban padulong pa sa kining ilubong paunta. So, ato nakita mga kaigsunan nga mao ni maghatag na to paglaom ni ining kalibutan nga grabe kang ngilngig. Karon ba Pastor Kaimi, daghan kay mga disgrasya og mga katalagman dinas kadalanan og kinahanglan gyud nga dili ta mawad-an sa paglaom kay naay wala gitawag bitaw Pastor Kaimi og shifting ba sa old kining panglantaw na to sa kalibutan ngadto sa kanang paglaom diya sa Ginoo. So ako ma-imagine katong mga tao nga wala gyud Ginoo, dako kay to ilang problema kay ang ilang una-una to diha ra gyud kutob sa kamatayon. Wala nay paglaom pa luyo ni ana. Yeah. Diha ra gyud kutob sa kadautan sa kalibutan og mamatay ang tao, makapahuway na. Pero alang kanato nga mga nagatuo sa atong Ginoo nga nakailata sa atong Dios nga naglalang sa kalibutan, dili ta mawad-an sa paglaom kay luyo aning tanan Pastor Kaimi, mga kapaglaom, i-restore sa Ginoo ang tanan igiyahang ihatag pagbalik ang tanan nga kaayo. Mo nang giingon diri sa Book of Psalm, all righteousness diha na nato masaksihan o ma-experiencehan ni anang adlaw. So Pastor Ramon, mga kapaglaom, ang nakanindot sa tuang pagtuo tungod kay there are different denominations nga duno sila mga founder or pangulo, of which nangamatay sila pero wala gyud nga banhaw. Only Christ nga naka-experience sa kamatayon, ngayon ipakita nga He has the power over death nga ni-resurrect siya, telling us nga dili giday ang kamatayon may katapusan. Pagkanindot Pastor Kaimi, ako itaw mahulagway bitaw nga murag sa tanan nato nga pananaw ang Ginoo ra gyud mo angayan kay wala siya dinhi lang sa kalibutan ng pagkatao before ana. Iyan ang nakita daan, meaning wala gid siya angay kabalakan tungod kay ang iyang pagpakamatay aron nga mahimo nato ng inspirasyon. Makita nato nga kung mutuo po tanyag musalig taniya, the same. Atong ma-experiencehan bisag mamatay ta, di ta maabdan sa pagbalik sa Ginoo. Like for example, stong amigo Pastor Kaimi, no? Bagulang yun. Si Pastor Felix Batuon, kung namati man karon ang iyang family, iyang asawa. But I'm sure na uban sa promises sa Ginoo din ha, sa Bible, uban sa atong lesson, adunay paglaom luyo ni ani when God will take over His or rule or authority nga iyan ang ipakuyanap ang iyang gingrian sa ibabaw sa kalibutan. Okay, no? So mga kapaglaom, dili ta kay mahadlok tungod kay doon na tayo paglaom. Now, ato pa daw yung Pastor Pamunag, mga kapaglaom, ang kining sa Wednesday nga lesson, of which naghisgot kini may tungod sa blood and wine. No, Pastor Pamunag, unya, kung ato tanawon kining wine and blood, Pastor Pamunag, ato ni makita ang symbolism anik panahon nga kanang bitaw magsantasina ta, nga ang bino nagrepresent sa dugo ni Kristo. Of which, kung mo ato tanawon sa Revelation Pastor Pamunag, ang mga balaan nahimo silang nagmadinawgon tungod sa dugo sa kordero. Yes, of course. Yes. Through the blood of the Lamb. The Lamb. Oh. So mga kapaglaom atong tanawon nga ang wine din karon sa atong lesson kay kun ato tanawon ang Psalm 75 Pastor Pamunag. Nindot kayo ang pagka-describe tungod kay so verse 1, we give thanks to you, O God, we give thanks for your name is near. Men tell of your wonderful deeds. You say, I choose the appointed time. When the earth and all its people quake, it is I who hold its pillars firm. To the arrogant, I say, boast no more. And to the wicked, do not lift up your horn. So, imo kita pa sa Pamunag. Ang pinakalisod nga
hulagway sa dili pa ta moadto sa restoration sa Ginoo, sa pagbalik sa Ginoo. Kining word nga wine o blood, Pastor Jaime, kay dinhi sa Bible duha ka kining hulagway ang atong makita mahitungod sa wine. Pwede nato na siya matawag nga kining positive, no, nga pananaw sa wine, o ang nakamaot po na kanang negative kanang ingon sa Revelation nga the wrath of God, no, to those who have drink the wine. The wine of His wrath. The wine of His wrath. So ang wine sa Bible atong makita nga it's also symbolizes the blood of Christ dito sa cross, panahon sa ato ang gitawag og Santa Cena or communion service. Pero mga kaigsuonan, in this part sa atong lesson atong nakita nga kining wine and blood, mga igsuon, naghatag nato ni og pananaw nga niining kalibutan na, Pastor Jaime, gipadayag sa Ginoo nga naagyoy judgment nga moabot. Dili kay kana bitawng atong gibuhat diri nga sahay bitaw magunahon ta, Pastor Jaime, nga murag wa may epekto ni akong gibuhat nga maayo. Usahay po magunahon ta nga og ako ra po'y magtindog ani alkansi man ko kanang uban din ha, wa man nagtindog, maayo man ilang panginabuhi. Unya usahay po, Pastor Jaime, magunahon ta mga kapaglaom nga magbuhat og sala. Wa man po dayoy epekto nga consequence, no, magpili ta. So sa atong leksyon ako nakita mga igsoon nga kinahanglan di ay aduna tay gitawag og kanang pagpamalandong niini kay ang Dios gayod mo pahamtang og hukom og nag-ingon sa atong leksyon sa Revelation 20, the people of God are inside the holy city with the righteous king when the armies of evil come up and surround them, and then they are destroyed by God Himself. Iyag yung gunubon ang mga dautan, ang Ginoo gayon maghimo ni ana, Pastor Jaime. Karon di man nato makita-an god og sila pa di man gud murag ang atong kinabuhi nga parehag sili, Pastor Jaime, og mga kapaglaom nga og makasala ta diretso naay punishment kay usahay ra ba ang sala naay immediate punishment, naapoy usahay nga warag delayed ay naapoy time bound nga usahay mga kapaglaom, mga kaigsuonan, nakita anto wa dayon effect ba. Pero sa atong leksyon nag-iyon gyud diri nga the righteous king will reign, ug akita na to nga God will judge the world, mga kapaglaom. I like your point, Pastor Pamunag, kanang gingon nimo nga naay immediate nga consequence ug naapoy mulangay pa. Kaya ang uban bitaw kanang itandi bitaw nila, Pastor Pamunag, nga nganong ako magita sakit ani nga nagsimba mo tako nya kani akong silingan nga palahubog wa mo na tagay sakit. Di ba? Ina nga mga punta pa para injustice usaya tong pagtanaw rag parehan ako sa una ga trabaho ko. Ingon nga pastor sa usa ka distrito, magtanaw ko kini mga tawhan mga dautan man pero mas maayo pa mag-service nako. Ang ako ang gidriban, Pastor Jaime, katupan intong motor nga tayop-tayopon para kong tangkis motor kay di man mo andar og di nimo tayopon. Usaya mabilin pang itom sa ato ang kining baba mamisita tas kaigsuonan, pero mga igsoon nagingon ang atong leksyon diri nga one of the things that God corrects in the judgment is the misappropriation of power that has taken place in our fallen world. Fallen humans no longer live for others or for the glory of God but for self. Unya karong panahon na, Pastor Jaime, na in many ways we are living with the consequences of choosing to believe that there is no meaning or objective moral standard in the universe. Kaya tungkol sa lagi sa akin, yung kinabuhi lagi mga kasinatian, Pastor Pamunag, nga murag wa naman siguro justice ani kay murag ano fair man ni tan-aw. Usahay ba, Pastor Jaime, magunahon na tanga kana bitong naata sa syudad magpuyo, urag wa nay matarong diha. Usahay mutan-aw tanga kanang naa sa layo niya tuwa nag-abroad, magunahon na tanga makasimba baka na sila dito, makahimo ba na sila, pero dili bigi day ta kahukom kay ngano man mga igsoon. Bisan asa tang dapita dinhi sa ibabaw sa naong sayuta. Usahay mo unay urag naana sa atong hunang-una nga magsige man kubuhat nga total layo pa man tong babalik sa Ginoo. O sige man kubuhat og maayo nga wala pa may judgment. Murag ingana ba, Pastor Jaime, no? Wa sila gahuna-una na unsa gyud ka importante ang moral standard sa ibabaw sa kalibutan. Kana so mo tungod kay ato nakita magud nga ang morality karon sa ato ang kinabuhi or sa ato ang palibot mura bitog deteriorating gyud. Say murag nabali na. Nya makaingon din ta nga murag dumadaog masundautan kay mura na og katong si Friedrich Nietzsche, no? The philosopher. Sa to'y iyahang Juan, Pastor Jaime, iyahang filosofiya. Murag ang Dios kanang wala na. Murag nasipyat siya o gibutang ta ni mga man. Yaan ang tao niya.
pagkahuman Pastor Jaime ug mga kaigsunan, gauna-una ta nga nasayop daw kuno ang Ginoo kay ang presente nga panahon kuno gabi na ka-socialize ang mga tao karon. Unya tungod niya na murag gibiyaan na ta sa Ginoo sa hunahuna ni ining filosofiya. Pero mga igsoon, wala biya tingali Pastor Jaime. Wala yun. biyahe. No, kung mo tanawon ha itong basahon Pastor Pamunag, ang verse 7 ug 8 sa chapter 75 sa Salmo, but God is the judge. He put down one and set up another. For in the hand of the Lord there is a cup, and the wine is red, it is full of mixture, and he poureth out of the same. But the dregs thereof, all the wicked of the earth shall wring them out and drink them. Grabe. Ipati sa ang kapungot sa Ginoo sa aning mga wicked. So, mga kapaglaom, dili ta angay mo kumpara Pastor Pamunag sa atong kahimtang karon sa kinabuhi nga here comes kining mga nag-alagad, gwapo kayo mga kabtangan, unya kitang nag-alagad, dili kayo gwapo. It is not, dili na mo atong goal Pastor Pamunag sa kinabuhi. Ora kuan ba Pastor Jaime ba kanang usahay bitaw magunauna ta nga ang kalibutan di ay og ang mahitabuon niya sa puhon sa ugma atong ibasi karon nga tungod sa kalisod sa atong panahon karon mo istorya na rin ta nga mauni ang Ginoo nasipyat ang Ginoo nibiya na nato ang Ginoo iguro nagbutang nato unya abi nimo Pastor Jaime kini biya si Nietzsche dako ni ang problema Pastor Jaime kay naa sa iyang story before siya namatay nga murag naa siya gitawag og psychiatric disorder or catatonic kanang state tungod sa iyang labiang pangunahuna di man gyud matungkad sa tao god mga kapaglaom unsay plano sa Ginoo sa kalibutan di gyud nato makaya bisag unsaon pa nato bisag pila pa kapilo ang kabright nato kay ang Dios god kanang atuang kabright kanang katawanan na sa tubangan sa Ginoo nganong katawanan man dili nga katawan ta kun dili wa na gyud makakita bisan gamay na lang kay kining kalibutan ng atong gipuy-an mga kapaglaom kay balo gyud nga ang Dios sa gyud maoy nagkontrol nining tanan ang Dios sa gyud nahibalo busa atong bantayan Pastor Jaime nga kun unsay nahitabo ron sa palibot kay mao ka ining issue karon dili ta mosunod kun unsay ginabuhat sa mga tao karon nga brag okay pareha nang same same-sex. Di ba, no? LGBT, warag, dili man siya negative nga word, pero kana ng same-sex na marriages, warag, diha magsugod ang negative. Kay atong makita mga kaigsuunan, labi na yun ang naanang marriages or marriage, warag, diha na ang problema. Kay nakita na to mga kapaglaom nga, dili haom sa pulong sa Ginoo, warag, naanay gamayng problema or issue. Ug tungod niya na, dili na unta maabot sa tungod na Pastor Jaime. Nga mo apil na lang buta nga mao naman ni urog karon, mao naman ni style karon, mao naman ni pinaka the best karon. So sunod na lang buta. Muning kuya ang filosofiya ni Night si Pastor Pamunag magkapaglaom tungod kay alam ka ang all things in the universe are created for our benefits. Unya kita mo act as God in our own self. Kuya ay nga murag ang Ginoo wala tay creator. Wala gigawin makita-kita ang Ginoo nang mo kita sa uban kana mga padrino kung saan ang mga sa mga drug world ba lagi di act as God nya mag-imbento na lang po dahil sila gila nga mao ni akong pamaagi kay para nga matahod ko mao ni akong pamaagi aron ma-accepted pug ko sa uban mao ni akong pamaagi aron ma-preserve nako ang akong dignity akong fame ug akong power. So kana siya warag dako kay na siya nga issue labi na gyud maghisgota diri sa gitawag nato og sa atong leksyon ngano man kay makita man gyud nato diri nga ang mga tawo murag nagpuyo na sa kalibutan nga walay paglaom ba pero let us remember that there will be a judgment that will took place in the near future. Nagdugang diri sa ato ang lesson mga igsoon nga ningon it is easy to despair as we see the pillars of civilization being steadily eroded by the hearts and minds of the godless or by those whose views of God are not found in the Bible. Kanang gitawag godless, kanang mga invention, nga mga theory, mga invention nga mga panghuna-huna, mag-imbento mahitungod sa Ginoo. Sahay Pastor Jaime, mag-imbento na lang putag ato ang kaugalingong gingharian. Mo na giingon ni Nietzsche. Nga usahay, kita na mo ay magbuhat og atong kaugalingon nga filosofiya sa kinabuhi sa tao based sa present nga panahon. Well, in fact, ang Bible nagsulti na to, na dili na mao ang pagpamaagi sa ato ang kinabuhi nining kalibutan na. So kanang katong gibasa ganyan Pastor Pamunag sa atong leksyon gapo kay to mga kapaglaom tungod kay katong ang ibalik Pastor Pamunag ha kanang
ang fallen humans no longer live for others and for the glory of God, but for self. Of which, kung mo tanong sa pamurag mga kapaglaom, karong panahon na, medyo, kanang bitawng ni kamang na dili lang sa, kanang outside sa atong church, but within our church, nga naman, ang individualistic culture sa pamunag, na karon sa to ang kultura, sa atong komunidad, nga naman, tanawa na, ato kag mall, ato kag mga airport, ang mga tao by themselves, grabe, wala na tinagdanay, kay they are by their own. Yes. Munang ato makita bang mura. Mao nay danger sa isolation. Yes, isolation. So mao nay gipugna nato nga sa bitaw na mga kaigsoon nato nga di na lang pud mo simba gyud sa simbahan kay although di man kaayo, di man ta mayon nga sayo, pero makita nato ba nga warag di na ta makikilobilo sa uban. Yeah. Kay diha na lang ta sa atong balay. Unya warag mawala ug dili nato ma-experiencean ang corporate worship ug blessing sa Ginoo nga iyahang gisaysay mga kaigsunan. Nya nag-ingon pa siya diri nga usahay manggod ang tao ang atong moral values no bisag pinaka basic ka simple kay understanding ako tong sakyan ang imong giingon Pastor Jaime maglisod pa magani ta usahay og identify usahay sa tao or either he is a male or female o kita na to na sa ubang mga nasod no kay usahay ato namang hulaton ang bata matao og siya moingon nga I am female or I am male nga unta klaro man kaayo mga kaigsuunan og mao ni ingon nimo nga nisulod sa atong iglesia. Yes. Nisulod ni siya sa kalibutan og kini nga butang naging gyud certain types of immorality, things that many people would have been ashamed to talk about even privately, or are now lauded and applauded publicly. That's how bad things are getting. Ano siya? Kay mura bitaw atong gitolerate ba nga, okay ni kay mura wala man man nakatag problema. Ang problema diha kay ang prinsipyo sa Ginoo manggod is yang gihimo ang babae ug lalaki. So Pastor Jaime kanang giingon mo nga gihimo sa Ginoo ang babae ug lalaki sa insakto ba gyud nga kining katuyuan, pero kanang giingon mo nimo nga gitolerate ang kuyaw anang gitolerate na to kay magsige tag tolerate madugay ma-accept na siya imbis dili siya norm or dili siya kining morally kining upright or ma-accept na lang nato kay sige man siyang gitolerate lang so kanusa ka nato na putlon nga di gyud mao. So that's why naatay pagtuon diri sa atong lesson atay gihatag Pastor Jaime nga dili nang publicly accepted, meaning mauna siya ang right but it is a biblical principle. What is right? Ang definition karon sa kaminyoon sa una a union between man and woman, karon kay generic naman kayo a union between two individuals. Individuals na. Individuals. Kay nanalagi ng same sex marriage nga lalaki bayo-bay. No, so munang if we try to look back mga kapaglaom sa katong Sodoma ug Gomora, ato makita bitaw nga ang Ginoo dili siya gusto atong ito kuana. Gisuno gani niya, no? Nga unsa ka pag-relate no sa atong mga kauban kay we are not the judge here. Yes, wala kay dili po ta makahukom nila kay although naay mga personality nga ingon ana but they don't conjoin with kining same gender kay nakita nila that is wrong, pero if we allow our kining kanang last ang ato bitong pagka human in nature mahimo na nga mahitabo niya because of our feelings and our emotions and we follow our own judgment mo na makatalagmanon kay Pastor. Kaya no so kay na may uban nga mga butan pa sa pamunag nga wala gyud sa gihimo og mga salabayon nga buhat. No? Mo nang dili ta ka judge, pero katong naghimo nga dili gyud mao. Yes. Dili gyud mao. The same sa man god ug ang woman god. Nga imong makita pero imong nakita sila nga basta di lang magpakasala Pastor Jaime. Well, kaingon ta nga dili na diha ang atong paghukom no kay sa iyang gesture sa iyang ministerihan, pero mga kapaglaw mga ko lang yung idugang nini nga kagabion mga kaigsuunan mao nga God is always loving and He gives us hope, assurance nga kita iyatang tagaan sa maayo nga kinabuhi. Dili dayon ingon nga karon kay ang atong kamaayo dili makita ang tingali sa uban, dili ma-appreciate Pastor Jaime, dili mo recognize. But I believe God had set already this time of judgment nga before sa judgment day ma-reminded ta nga dili ta mosunod sa kalibutan kung unsa ang morally upright sa kalibutan, dili na mao ato ang standard kundi what is moral o unsay insakto sa Bible principle mao na ang maghari sa atong kinabuhi. So mo nang mapasalamat mo mga kapaglaom nga
ang Ginoo mogamit na gid siya og dili karon tubig nga mo ihugas Pastor Pamunag, but fire to purify this earth from whatever stain sa sala Pastor Pamunag. May numdum ko ba nagisgot ka sa Sodom and Gomorrah? Unya pag-judge sa Ginoo kalayo gyud. Wa gyud nabilin. Kadto mga ka dito Pastor Kaimi, nakadto man tanaw. Ako nakita nga wa gyud habilin, wa gyud di gyud malocate og asa rapitan ng Sodom and Gomorrah tungod kay gitawag na to na og fire gyud, fire. Grabing kalayo, wa gyud nabilin bisag virus ana. Asupre unya. Ulan nun, grabe na ang sapay mabuhi niya. Daghang mga tao karon mag-ingon nga mao ni ang Sodom and Gomorrah, dinhi dapit ang Sodom and Gomorrah, nading Sodom and Gomorrah, but actually nobody can locate sa Sodom and Gomorrah until this day nga naman. Tungod sa kalayo nga pagsunog ni Pastor Kaimi, walay gibilin kanang sa Malakay 1 verse 4 nga walay mabilin bisag abog na lang tungod na sa kapungod sa gamot. Bisag gamot. Way mabilin. Ug ang delikado ana mga kapaglaom kung dili ta mo side sa of course diha sa atong Ginoo. Yes. Kung diha ta mo side sa kaaway kay naghisgot na tong leksyon diri nga iyang sunugon sa Ginoo mga katawhan nga mosulod sa kining mga plano sa yawa Pastor Kaimi din. Ang mahitabo dili ta maluwas niya ng panahon na maapilo niya ta sa gitawag Pastor Kaimi og purification. So so mga kapaglaom ang ato ang leksyon nini nga semana nindot kayo ato ni padayon Pastor Pamunag sa Friday kay wala man tay time gyud no. Pero mga kapaglaom atong ikuan gyud ha nga ato hinumduman although ato nakita nga medyo ang dautan Pastor Pamunag murag advantage karon kay grabe mo yung kuyanap sa kadautan, but sa gingon nimo Pastor Pamunag na ay hukom nga malabot. Yes, Pastor Kaimi, murag na pa may gamayng time. Ako lang sige. Idugang ang atong leksyon mga igsuon nag-ingon diri nga ang Ginoo gyud giingon gyud diri those whose views of God are not found in the Bible maunay views nga magkatalagbanon kaayo nga moabot na sa panahon nga i-judge na sa Ginoo. And the whole universe, mga kaigsuonan, will be clean out of this kining gitawag natog mga prinsipyo sa tao nga ato makita. So Pastor Kaimi, dako ni pamalandungan nato no malipay ta nga naa sa ato ang mga dapit na ay mga simbahan nga gipang tukod na ay mga kaigsuonan nga nagwali na ay pagpakailap sa maing balita kay ngano aron mausab ang atong worldview. Mausab atong pananaw sa Ginoo nga kini di ay mga human inventions nato nga mga pangunahuna nga mao ni insakto which is not founded dinha sa Biblia. Pulong sa Ginoo. Mao nay ato makatalagmanon kayo ngano man kay kana siya nag-ingon gyud diri mao nay kuanon nga hukman gyud sa Ginoo ang mao nga mga pangunahuna. So karon nga present time Pastor Kaimi bisag kita diri sa SWPUC diri sa atong church ato nakita nga all the church no makita na to nga dili lang ang ato nga church bisag uban nga mga churches nagahimo sila mga kanang moral recovery gahimo tag mga bisan unsa lang pamaagi the other night diri sa Cagayan nakadawat ko mga kapaglaom og kanang gamayng pamphlets gidunol nako di unta ko mudawat may unta ko nga di ko mudawat kay pastor ko. Pero I don't have choice kay muhatag ganita sila ilang dawaton. So ako pong gidawat ug akong nakita nga the whole Christian kining community naghimo ta og mga pamaagi Pastor Kaimi. Nga ang tao gayod mausab atong pananaw sa atong kinabuhi dayon mausab po ta kay ang Biblia nagsulti man gyud nga na ay mas maayo nga kinabuhi og kana Pastor Kaimi naa sa pulong sa Ginoo. It is the power of the word Pastor Pamunag that can transform us, no? Yes. Through the Holy Spirit po. Dili sa to ang kagalingon nga panglimbasog kay nayuban magud Pastor Pamunag nga maningkamot gyud nga to be right with God bitaw or asking His favor nga magpenitensya diha ug unsa na magsakripisyo parang kaluyan sa Ginoo mga pagpabor sa Ginoo. Mao. Pulong niya maoy makapausab kay imong tan-awon ang mga criminals. There are a lot of criminals who through the power of the dili pinaagi sa penitensya. Dili penitensya. O pagsakripisyo. Dili. O nga naay kuandri Pastor Kaimi mga kapaglaom, though we must do our part now to try to make life better for others. Why is it always important to remember that it's going to take the total destruction of this present world and supernatural recreation of it before all things are ultimately made right. Nganong kinahanglan man gyud nga
adunay judgment, adunay cleansing niini nga kalibutan Purification. or destruction or purification. Nag-ingon diri aron mga kaigsuonan mahimo ba ang tanan nga insakto Para ma-renew siya. para marinyo. Make things right. Yes, Kaya Pastor. o dili mo siya i-purify sa pamunag. Kasi na putong dagta sa sala. Bitaw mo. Mabalik na putong sala. Mo nagingon nga basig naapay mga lama ba. Mo man ay problema Pastor kami. Naapay lama, naapay evidence sa scene, naapa pero the moment nga fire ang gamiton, di na gyud ta kakita og gamay nga bisan paglama nga mo pabilin sa nang labay. Mura na nag-cremate. Yes, maunang sa abot sa Revelation 21 nagingon dira nga and I saw the new heaven and new earth. Okay, no? Dito ang panahon na wala na hugaw, wala na makasasala, wala na kadaot sa ibabaw sa kalibutan. Amen. So, sa pamunag, mga kapaglaw, mo na natin time. Atong hangyon ang televiewers, mga kapaglaw, sa pagduko sila mahulog, mag-ampo ta. Amahan nga langit nun, kagabion, nagpasalamat kami, nagdaig kanimo, Diyos. Nga bisan tuod, amo nakita nga nidagsang ang kadautan. Apan salamat kayo sa imong mga pulong, nga naghatag ka namo sa paglaom, nga ikaw mangyud ang insakto nga maghuhukom, ug imong hukman kining kalibutan. Amahan nga langit nun, naghahangyo lamang kami. Tabangi kami sa pag-andam sa mong kagalingon, sa lakaw nga giniyahan sa imong mga pulong o Dios nga mao kini ang lamparahan o suga nining mangitngit ng kalibutan samtang sa among panaw o Dios. Panalangin niya mga televiewers, mga kapaglaom kining Hope Channel Studios South Philippines. Amo administrators, ang mga directors, ang staff ni Southwestern Philippine Conference, ug labas na ng Ginoo. Hinaot ng imong balang espiritu gahum kanamo nga dili kami matumpawak ngadto sa litag sa kaaway. Salamat sa pagtubag sa among mga hangyo ug pasaylo sa among kalapasan. Gitugyan namo ang tanan sa ngalan ug gahom ni sa sumunod luwas. Amen.